Sa pagpapatuloy ng FPJ's Batang Quiapo, bagong yugto. Narito ang matinding tensyon. Sa tahanan ng mga herero, tahimik na nagsasalo sa hapag sina Erica, Santino, at Gustavo nang dumating sina Jackie at Miguelito. Pagkapasok pa lang, sumiklab ang galit ni Miguelito nang makita niyang suot ni Santino ang isa sa kanyang mga damit. Hindi umatras si Santino, buong tapang niyang isinagot, "Kung iyan lang ang iniinit mo, ibabalik ko." At sa isang iglap, ibinato niya ang damit pabalik. Doon na sumabog ang tensyon, nagpang-abot sila, palitan ng suntok at galit, habang si Santino, sawang-sawa na sa pang-aapi, ay lumalaban sa wakas. Sa gitna ng kaguluhan, biglang napasigaw si Erica. Si Gustavo, nanlumo, napahawak sa dibdib, at unti-unting nawalan ng lakas. Lahat ay napatigil, ang ingay na palitan ng kaba sa biglaang pagbagsak ng matanda. Samantala, pagdating ni Rigor sa kanilang bahay, agad siyang sumiklab at walang awang sinugod si Marites, pinagsasampal, pinagmumura. Sa sobrang puot, mabilis na kumuha si Marites ng kutsilyo, pero lalo lang nag-alab si Rigor. Doon niya ibinuga ang pinakamalupit na pagbabanta, na hindi na muling makikita ni Marites sina Tanggol, Ramon. Nagalit ng todo si Marites, sinugod niya si Rigor, tangkang saksakin habang isinisigaw na mas masahol pa ito sa demonyo. Ngunit tumawa lang si Rigor, malamig at mayabang. "Mas masahol pa ako," bulong niya, na para bang ipinagmamalaki ang sarili niyang kasamaan. Sa kabilang banda, paglabas ni Punggay sa sala, tumigil ang mundo niya nang makita si Tanggol nakatayo sa kanilang pintuan. Agad niyang iniangat ang baril, matay puno ng galit at tensyon. Ipinaalala niya kay Tanggol na sa muli nilang pagkikita, hindi na sila magkakampi, kundi magkalaban. Tinanggap iyon ni Tanggol nang walang pag-aalinlangan. Iginigiit niyang nirerespeto niya ang desisyon ni Punggay, subalit kahit kailan, hinding-hindi niya ito makikitang kaaway. Kahit pa ang tingin sa kanya ni Punggay ay kabaligtaran. Habang palabas si Tanggol sa madilim na kanto, bigla siyang hinarang ng ilang kalalakihang may baon pang sama ng loob. Inakusa siyang siya ang nanakit sa kanila noon, at ngayong muli silang nagharap, sisiguraduhin nilang hindi na siya makakalabas ng buhay. Hindi umatras si Tanggol, sinalubong niya ang panganib. At sa loob ng ilang sandali, isa-isang bumagsak ang mga kalaban, hanggang sa wala nang natitirang makalapit. Nakahinto si Tanggol, pagod ngunit handang lumaban muli kung kinakailangan. Samantala, sa presinto, mag-isa at halos mawasak si Punggay. Umiiyak siya sa bigat ng konsiyensya, pinatakas niya si Tanggol, at ngayon ay tingin sa kanya nina Hector at Rigor ay isang traidor. Sa gitna ng kanyang pag-iisa, pilit niyang pinatatatag ang sarili. At doon niya ginawa ang pasya, sa susunod na magharap sila ni Tanggol, gagawin niya ang kanyang tungkulin bilang pulis. Siya mismo ang huhuli sa lalaking minsan niyang pinagkatiwalaan, kahit pa ang pinakamahirap na kalaban ay ang damdamin niyang pilit niyang nilalabanan. Ano sa tingin ninyo? Ibahagi ang inyong komento at opinyon sa takbo ng kwento. Please, click my channel, like, subscribe, notification bell. Maraming salamat sa panunood. God bless you.